Po sa ating seminar workshop on basic candle making. So, ngayon po, October 6, 2006. 2007. Kaya nababalik po, ano? Okay, so to start with, please all stand for our invocation opening prayer to be led by Andres Benitez, and then to be followed by Philippine National Anthem to be led by Rogelio Sanchez. Good morning, everybody. Let us bow our heads. Believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God, thank you for this day. Thank you po sa lahat ng mga graces na binibigay mo sa amin. And thank you po, Lord, sa gabay. Sa mga nagpunta rito, Lord, ginabay niyo po sila para magpunta rito ng maayos. Sana po itong araw to, Lord, bigyan niyo po sana kami ng lino ng pag-iisip para po magapanan po namin ang lahat na aming kailangan gawin. In this we pray to your Lord. In Jesus Christ, Amen. Our Father, who art in heaven. Di ka pasisi sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang islat ng mataw at may tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailang pa may magdidilim. Lupa ng araw na buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang liga. Tayo para sa araw na ito na isa siguro sa pinaka-importante o mahalagang araw sa buhay ng DDBEU-TRC. Bakit? Dahil we were blessed to have with us and I am very pleased to welcome Ma'am LV and her better half. Salamat sa inyo. Salamat, ma'am. So, ngayon bilang pagpapatuloy ng ating seminar na ito, so nais ko munang ipakilala sa inyo ang ating magiging trainer ngayong umagang ito. So, siya po ay TESDA coordinator ng Antipolo City. Okay. So, siya rin po ay trainer ng mga iba't ibang klase ng pangkabuhayan. Tulad po ng larangan sa paggawa ng chocolate. Yan. Sa food processing po, nagtuturo din siya. Then ito nga po yung sa candle. True sa kasamahan ng aking husband kay Susan, nakakilala kaming dalawa dahil naghanap siya ng trainer kung sino magtuturo ng mga livelihood skills. Ni-refer naman ni Susan, si Sir Will sa akin, kaya nung tumawag siya, yun, nagkausap kami. Kaya dapat nung ano pa tong schedule na to, na-postpone lang. Tapos nung last nung na-postpone, ako naman ang humingi din ng ano kasi nagkasakit ako. Wala akong boses, kaya sabi ko, pasensya na dahil kung pili natin i-postpone ng next Saturday. Kaya ito, natuloy na, kaya kayo magpasalamat at nandito tayo para, bakit tayo nandito ngayon, ngayong araw na to? Para matuto gumawa ng kandila. Bakit? Kasi malapit na ang November. Pero hindi lang naman yun eh. Hindi lang naman. Ang paggawa ng kandila ay araw-araw naman natin ginagamit kung gusto natin sa bahay mag-relaxation, pwede tayo magsindi ng kandila. Yun ay hindi pang lang, pang araw ng patay. Yun ay lahat ng kailangan. Brown out, di ba? Malaking bagay din yun. Nagpapasalamat din po kay Ma'am sa magandang pagtanggap niya sa amin dito. At sa inyo din lahat, maraming salamat din po na sa mainit at magandang pagtanggap niyo sa amin pagdating namin kanina. Okay. Bago natin simulan, mamaya ang workshop, i-explain ko muna sa inyo ang mga kagamitan sa mga paggawa ng kandila. Okay. Unang-una, kailangan asin. Hindi ito asiduhan. Ito ay pangpatigas ng kandila. Ito ay, meron tayong kandila na nabibili sa simbahan na madaling matunaw. Yun ay wala silang nilagay na pampatigas kasi negosyo yun eh. Kung gusto nyo, kumita, pili walang pampatigas. Pero pang pansarili lang, pang bahay, pwede lagyan natin ng stearic acid. Meron din, kung wala tayong stearic acid, ito ay mas mura. Meron din tayong isang klaseng pampatigas, yung B-bar. Yung B-bar naman,
yun ay magandang klase din. Hindi natin kailangan ng weighing scale. Yung ordinaryo pang 5 kilong weighing scale or ganito lang, grams, bakit natin kailangan? Para ma-insakto natin ang mga timbang. Kasi tayo ay nag-start pa lang, kailangan sukatin muna natin. Pero kung kayo sanay na, pwedeng tansyahan na lang, no? Ang sukat-sukat. Okay. Meron din tayong week. 3 klase ang ating week. Merong ordinary week, may quote. Anong po ba? Yung scent, pwede ba yung pabango natin o yung mga hindi? Scent lang po ng ano. Yun talaga. Pwede yung mga oil-based kasi yung scent natin, ma'am. Yun po ang iyan. Doon din ba sa binibili natin? Opo. Meron daw yata ang Sir Will na meron malapit daw sa Quezon City daw. Pinahanap nga niya yung address. At least malapit lang po. Kaya pala gano'n. Alam mo na ba't may atis? Hindi pala pabaliktad. Ang mitsa po nasa ilalim. Yun nasa ilalim. Iipitin natin ngayon yun. Okay. Pagkatapos para madaling lumamig, tumigas siya, lagay natin.